Nasa ikaapat na linggo na ho tayo ng Pasko, ng muling pagkabuhay. And this year, especially last April, right after Easter Sunday, sad news comes to our ears. Ang ating Santo Papa Francesco ay pumanaw ho. Kaya po nakakalungkot mangisipin na in his death, para bagang nawalan tayo ho ng direksyon sapagkat wala na tayong tagapagpastol sa atin. Kumbaga, nabunutan ho tayo ng tinik o di kaya'y maaaring napanghinaan o nanghihina tayo sa mga araw na kung saan wala na ho ang ating Santo Papa. Pero mga kapatid, alam natin na kahit nawalan man tayo ng isang tagapagpastol, God is still guiding us to the right path so that all of us still hoping na biyayaan tayo ng panibagong tagapagpastol sa atin. At hindi ho tayo binigo ng Diyos sapagkat, mga kapatid, last Thursday, hating gabi dito sa atin, Friday, nung nakagising ho ako ng hating gabi, pagbukas ko sa Facebook, marami na ho ang Habimos Papam na nagpo-post sa kanilang mga Facebook. At ganun mga kapatid, napaka-espesyal na regalo para sa ating lahat sapagkat tinupad ng Diyos na tayo ay bigyan ng panibagong tagapagpastol sa ating inang simbahan. Praise the Lord! Binigyan tayo ng Santo Papa. Si Santo Papa Leo ika-14 bilang bagong tagapagpastol ng simbahang Romano-Katolika. Grabe ho ang biyaya ng Diyos na kanyang ipinapakita at ipinadama sa atin kahit tayo man ay minsan nawawala nga sa landas sa tinatahak nating pananampalataya. Kaya mga kapatid, saktong-sakto ho ang ating mga pagbasa ngayong ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay dahil ho sa kapistahan ng mabuting pastol, the Good Shepherd Sunday today. Kaya mga kapatid, napakahalagang bagay para sa atin na mga mananampalatayang Kristiyano na naglalakbay dito sa mundong ibabaw na biyayaan ho tayo ng mabuting pastol. At kaya mga kapatid, sa unang pagbasa narinig natin na ang pagmimisyon ni San Pablo at Bernabe at sa kanilang paglalakbay, sumusunod sa kanila ang mga Hudyo na para bagang nagkawatak-watak itong mga taong ito. Kaya nga, nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ayon ho sa kalooban ng Diyos. Kaya ang dalawang alagad na ito ay naglalarawan ho sa isang mabuting tagapagpastol na kung saan ang mga tao ay napapasunod nila. Kaya ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting pastol? Dapat ho ay magiging ilaw para sa mga hintil. Ang mga hintil ho, ito yung mga taong nawawalan o baluktot ang kanilang pananampalataya o sumasamba sila sa hindi natin sinasampalatayanan. Kaya mga kapatid, itong dalawang apostol na ito ay simbolo ng ilaw sa kanilang landas. Maaaring tayo ho ay isang magiging halimbawa para din sa ating kapwa na magiging ilaw din para sa kanila. Papaano? Sa pagpapakita ho ng mga mabubuting gawa at doon maipapakita natin ang tunay na liwanag ng pananampalataya. At ito dapat ang magiging hakbang natin upang makapagpastol ng mabuti sa ating kapwa, lalo't higit doon sa nangawawalan ho ng pananampalataya. Ngayong linggo ding ito ay ipinagdiriwang din natin ang Mother's Day, At ang ating mga kanya-kanyang mga magulang ay simbolo ho
sila sa liwanag ng tahanan. Sila ho ang liwanag ng tahanan na gumagabay sa atin. Kaya pakibati ho sa inyong mga parents, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day ho sa lahat ng mga ina na nandirito. Sana ho, patuloy natin ang pagdasal para sa kanilang pagiging ilaw ng tahanan, nang sa ganon na patuloy silang magiging tanglaw sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, pangalawa, sa ating ebanghelyo ho, kung mayroong mabuting tagapagpastol na sina Pablo at Bernabe, pinaalalahanan din tayo na sa kanilang pagpapastol, dapat tayo rin ay matutong makinig bilang mga tupa ng Diyos. Sabi ho ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang nagbibigay sa kanila sa akin. Mga kapatid, tayo'y mga tupa ng Diyos, no? At si Jesus ang mabuting pastol. Sometimes tayo ho ay may mga balikong mga ginagawa sa buhay, nagkakamali. Pero mga kapatid, hayaan ho natin na si Jesus ang siyang iikot sa buhay natin, nang sa ganon tayo ay susunod sa tamang kaloob ng Diyos para sa kanila. Huwag nating hayaang mapailalim tayo sa mga baluktot at mga maling daan na siyang naggagabay sa atin. Hayaan ho natin ang Diyos na gagabay at magpapastol sa ating buhay. Sana ho manatiling ilaw tayo sa ating bawat sarili para sa iba at magiging isang mabuting, isang tupa na kahit nawawala, matuto tayong bumalik sa ating mga pinanggalingan. Mga kapatid, bukas ho ay Election Day. Pumili ho tayo ng mga leader na magtataguyod sa ating bansa. Sila ho yung magiging tagapagpastol sa ating bansa, no? Mga leader na ang hangarin ay ang mga mabubuting pamamahala ng bansa. Leader na may pagpapahalaga sa soberanya ng ating bansa, no? At leader na may takot sa Diyos. Ito dapat ang ating titignan para tayo ay makapagpili ng isang maayos na leader, na isang maayos na tagapamahala at magiging isang tagapagpastol sa atin. Kaya pumili ho tayo ng mga leader, magdasal ho tayo, no? At hingin sa Diyos ang gabay upang tayo ay makapagbuto ng maayos, makapagpili ng mga leader na siyang magpapastol sa atin, no? Kaya mga kapatid, sa linggong ito, idalangin natin ang lahat ng mga sumasampalataya, mga leader ng ating bansa, no? At idalangin rin natin ang ating bagong Santo Papa na magtataguyod ng isang mas malawakang paghahatid ng mabuting pamamahala, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong daigdig, na siyang magbibigay sa atin ng tunay at liwanag ng mabuting pananampalataya para sa isa't isa. Isang mapagpalang linggo ho sa inyong lahat.